Natalo kayo sa digmaang Vietnam. Hindi nyo natalo ang mga Iraqi. Pumasok kayo sa Afghanistan, nagkaroon ng pinakamahabang digmaan sa kasaysayan ng Amerika. At hindi nyo natalo ang isang bansang ikatlong mundo. Bakit mo akalaing matatalo mo ang mga Persyano? Habang lumalaki tayo, tinuruan tayong kamuhian ng Iran, gaya ng pagtuturo nilang kamuhian natin ng mga Ruso. Mas lalala pa ang digmaang ito. Ang digmaang nuklear ay magiging simula ng katapusan ng buhay sa mundo. Tingnan mo kung paano nagbago ang mundo pagkatapos ng COVID. Ibang-iba na ang mundo. Magiging ibang-iba ulito kapag gumamit sila ng sandatang nuklear. Gagawin ng Israel ang lahat para palalain ang digmaan. Ngayon natin higit kailanman kailangan ng kilusan para sa kapayapaan sa makabagong kasaysayan. Iminumungkahi ko na ihanda ang sarili. Pisikal, emosyonal, at espiritual. At gawin ang makakaya para mapigilan ito. Mga kaibigan, malaking karangalan na unang beses natin makasama sa studio si Ginoong Gerald Salenti, may akda at tagapagtatag ng Trends Journal. Isa siyang Amerikanong negosyante, ekonomista at eksperto sa geopolitics. Gerald, salamat sa pulsama at maligayang pagdating sa palabas. Maraming salamat din sa pag-imbita sa akin. Magkakaroon tayo ng interesanteng talakayan dahil nakatingin ang mundo sa gitnang silangan at sinusubaybayan si Donald Trump at ang mga desisyon ng White House. Una, hindi ito alitan kundi digmaan. Kasing edad ko si Trump. Sige. At kaya matagal na rin akong nabubuhay. Alam mo, wala pang nangyayari sa buhay ko na kasing seryoso nito. Talagang napakaseryoso nito para sa buong mundo. Kailan huling nanalo ang Estados Unidos sa digmaan? Sa ikalawang digmaang pandaigdig. Bakit sila nanalo? Dahil sa mga Ruso. Huwag mo yang sabihin, hindi ka pinapayag ang sabihin yan. Oo, ang mga Ruso ang unang tumalo sa mga Aliman. Natalo rin kayo sa Vietnam at di nyo natalo ang mga Iraqi. Pumasok kayo sa Afghanistan, nagkaroon ng pinakamahabang digmaan sa kasaysayan ng Amerika. Pero hindi niya natalo ang third world na bansa. Anong nagpapaniwala sa'yo na matatalo nyo ang mga Persyano? Matagal nang nandito ang mga yan. Balikan mo ang aming Trends Journal sa loob ng maraming taon. Matagal na kami nagbababala tungkol dito. Napaka-advance nila sa agam, teknolohiya at militar na may 91 milyon kumpara sa 7 milyon ng Israel. Hindi mo kailangan maging magaling at dapat nilang maintindihan ito. Walang paraan? Walang kahit ano na matatalo ng Amerika ang Iran. Maliban na lang kung gagamit sila ng nuklear. Hindi yan ang termino kukundi ng mga Israeli. Sabi nila, kapag natatalo sila, may Samson option na pwedeng hanapin ng kahit sino. Meron silang 200 hanggang 400 nuclear warheads at gagamit ng nuklear ayon sa pananaw namin. Walang kahit anong paraan na matatalo ng Estados Unidos o Israel ang Iran. Maganda talaga ang pambungad mong pahayag, Gerald. Kailangan kong sumang-ayon sa'yo dahil kitang-kita sa laban na sinasabi ni Donald Trump na siya ang nanalo at napabagsak na raw natin ang Iran. Sa palagay ko, magaling ang Estados Unidos sa pagpapalipad ng misil, pero salado pa rin ang kipot ng Hormuz. Tanging mga barkong nagbabayag gamit ang renminbi ng China ang nakakadaan. Nakikita pa rin natin na binobomba pa rin araw-araw ng mga misil ang Israel. Kaya parang hindi naman talaga kayo nananalo sa digmaan kung yun talaga ang nangyayari sa aktwal na sitwasyon. Bumalik tayo sa Afghanistan. $2 trilyong ginastos para palitan ang Taliban ng Taliban pa rin. Nakakagulat talaga. Pag-ususapan natin ang pinansyal na aspeto na mahalaga talaga. Nakita natin ang palkas ng presyo ng langis, kaya naapektuhan din ang Estados Unidos dahil tumaas ang gasolina. Nagsisimula na nating makita sa India at sa iba pang mga bansa sa buong mundo, pati na rin sa Asia, na nagkakaroon na rin ng krisis sa presyo ng gasolina. Ano ang inaasahan natin pagdating sa presyo ng langis sa hinaharap kung mananatiling sarado ang Strait of Hormuz? Ibig sabihin, pinag-uusapan ba natin ang $150 o mas matindi pa doon? Matagal na naming sinusulat ito. Dekada na. Balikan mo ang Trends Journal, taon-taon, buwan-buwan, linggo-linggo. Sinabi namin na kapag umatake ang Estados Unidos o Israel sa Iran, aabot sa hindi bababa sa $100 at $30 kada bariles ang Brent crude. Matagal na naming sinusulat ito at kung patuloy pa itong lalawak, hihigit pa roon ng malaki. Ngayon, tingnan natin ang mga katotohanan. Una sa lahat, isa sa mga libro ko, ito ay naging international bestseller. Trends 2000. Noong 2000, inimbitahan nila akong pumunta sa Virginia Military Institute. Matapos kong talakayin ang digmaan sa bagong milenyo. Sabi ko na ako, ang paggawa ng barko, eroplano at tangke ay wala nang silbi sa bagong milenyo. Nandyan na tayo ngayon, kaya balikan natin ang nangyayari. Bago ito nangyari, bago nila sinimula ng digmaan, tingnan mo kung anong nangyayari sa mga pamilihan ng stock. Tingnan mo kung ano ang nangyayari sa sentimiento ng mga mamimili sa Amerika. Tingnan mo ang ratings ni Trump, isa-isa bumababa.
Ulitin ko, pagbalik sa langis, naapektuhan nito ang buong mundo. Isa sa kasabihan ko, kapag wala ng paraan, dinadala ka sa digmaan. Pwede mong hanapin yan. Kasama ko si Hukom Napolitano noong Miyerkules bago ang Sabadong inatake ng Estados Unidos at Israel ang Iran. Sabi ko, atake sila ngayong weekend kasi bumabagsak si Trump sa survey. Lumalabas na lahat tungkol kay Epstein at bumababa ang mga pamilihan ng stock. At ginawa nga nila. Ngayon, balikan natin, tingnan natin. Nabanggit mo ang tungkol sa mga presyo. Kumusta naman ang Taiwan at China? Gaano karaming langis ang inaangkat nila? Mga 78%. Sinisira nito ang pandaigdigang ekonomiya sa maraming paraan. Kumusta naman ang turismo? Hindi ba maganda ang takbo sa gitnang silangan? Ano ang mga ipinapakitang numero? Bumaba ito ng mga $600 milyong kada araw. Apektado ng bagay na ito ang buong mundo sa aspetong psikolohikal, espiritual at pang-ekonomiya. Bumalik tayo kay Trump, nagbigay siya ng State of the Union Address nitong Martes. Sabado siya sumugod at sinimula ng digmaan. Ang aking State of the Union Address. Sa karamihan ng mga estado sa US, ang presyo ng galon ng gasolina ay $2.30. Uy, hindi ba kayo masaya na ako ang nahalal? Uy, ginawa ko. Sige. Hindi yon, $2.30. $2.71 yon. Habang tayo ay nasa ere, tiningnan ko sa AAA, $3.78 na ang presyo kada galon mayon. Ano nga bang nangyayari bago ito? Tinatawag nila itong K-shaped economy. Mayaman sa taas, mahirap sa baba. E paano naman ang isang putanginang ekonomiya? Matagal nang bumababa ito. Ang top 10% sa Amerika ay responsabale sa halos 50% ng lahat ng paggastos. Hindi ko datos ito, kundi katotohanan. Ngayon bumabagsak ang equity markets at inaalis ng mga tao ang pera nila. Hindi na nila masuportahan o mapalago ang ekonomiya. Global ang issue at bahagi lang dito ang presyo ng enerhiya. Seryoso ito at matagal nang bumababa. Ano nangyayari sa Germany, ang ikatlong pinakamalaking ekonomiya sa mundo? 2 taon lang tayong nakaranas ng resesyon. Ako si Merz, ang Chancellor. Pinalalakas namin ang militar, nangungutang ng $1 trilliong at itatayo ang infrastruktura. Kayo na ang bahala sa mga tangke. Nangungutang kayo ng $1 trilyong at nasa resesyon pa kayo. Ano bang sinasabi mo? Lumago ito ng 0.2%. Kanino ka ba nakikipag-usap? Alam mo, sa totoo lang, kamangha-mangha talaga kung paano, gaya ng sinabi mo, na ito ay tunay na isang pandaigdigang labanan. At ibig kong sabihin, bawat bansa sa mundo ay maaapektuhan ito. Pag-usapan natin ng particular ang tungkol sa mga equity market dito. Sa tingin ko, bumaba ang stock market, pero ano ang dapat ikabahala ng mga investors sa pangmatagalan? Ibig kong sabihin, pinapabilis ba nito ang pagbagsak ng dolyar ng Estados Unidos? Tinitingnan ba natin ang malaking pandaigdigang alitan? Nanggagaling ba tayong dumanas ng pandaigdigang resesyon kung hindi agad maresolba ang sigalot na ito? Hindi ito resesyon. Ang mangyayari ay dragflation, hindi stagflation. Hindi magi-stagnant, kundi babagsak ang paglago ng ekonomiya habang tumataas ang inflasyon. At pagkatapos, papunta tayo sa pinakamalalang depresyon, ang pinakamasamang panahon sa ating buhay. Balikan natin ang equity markets. Hindi na sila ang presidente ngayon. Hoy, nasa 50,000 na ang Dow. Magkano na ngayon? Mga 45,000. Sige, balikan natin. Eto, ngayong linggo. Ibinaba ng Moody's sa junk ang rating ng private credit fund ng KKR at Future Standard dahil sa pagdami ng hindi nababayarang utang. Lahat ng gangster na yan naglalabas ng pera. Gusto ko sanang mabawi pera ko ngayon, pero umaandar na ang merkado. Hindi mo na mababawi yon. O Apollo, BlackRock, sunod-sunod sila. Tingnan mo ang ginagawa nila. Hindi namin mababalik lahat ng pera mo. Porsyento lang ang maibabalik. Isa sa pangunahing trend natin sa 2026.com Bust 2.0. Tinipon ko ang staff ng Trench Journal para basahin nung siyam noong quarterly pa ito. Ngayon, lingguhan na ito. Sa halagang $2 at 59 na sentimo kada linggo at mahigit 100, halos 200 pahina kada linggo. Binabasa mo kung ano ang gusto mo. Isa itong magasin. Tinawag naming .com Bust at sinabi naming babagsak ito sa ikalawang quarter ng 2000 na siya nangyari dahil nagsisimula pa lang noon ang Internet Revolution. Nagsimula silang mag-invest ng sobra sa walang kwentang kumpanya. Hindi ito bababa. Ganito rin sa .com. Ang mga trend ay pinapanganak, lumalaki, nagmamature, tumatanda, at namamatay. Hindi mo ilalagay lahat ng pera mo sa bagong silang na sanggol. Pero ganun ang ginawa nila. Ang antas ng utang ng Estados Unidos. Ang paglago ng Estados Unidos. Sa totoo lang, kapag tiningnan mo ang datos sa stocks, ito ay dahil sa lahat ng pag-invest sa AI.
Tingnan natin ang Sina. Sabi ko, negosyo ng Amerika ay digmaan, negosyo ng Sina ay negosyo. Malaki ang AI investment ng Sina. Balikan natin ang mahigit 1 taon na nakalipas. Nahalala mo ba ang DeepSeek na sumikat sa katapusan ng Enero? Ano ang DeepSeek? $6 na milyong na kumpanya ito. Ginawa nila ito sa 6 na milyon, hindi 100 milyon. Sasakupin ng China ang mundo ng AI. Sila ang mangunguna rito dahil inilalagay nila rito ang lahat ng pera nila. Isinusulat namin ang mga katotohanan at ang perang inilalagay nila rito. Balikan natin ang 25 taon na nakalipas bago dinala ni Bill Clinton ang China sa World Trade Organization. 10% ng mga 18 anyos na Chino noon ang pumapasok sa kolehiyo. Ngayon, mga 70% na. Mga kabataan ngayon, adik sa AI at nilalagay lahat ng pera nila doon. Doon ang kinabukasan ng AI. Balikan natin ang merkado ng stocks. Maraming software company ang nalulugi dahil kayanan ng AI gawin trabaho nila. Bumabagsak din ang stocks nila kahit bago pa mangyari ito. Tingnan mo ulit ang ginagawa ng private equity group at epekto ng AI sa mga kumpanya at software. Tingnan mo kung paano sila nag-overinvest sa maraming naluluging kumpanya, kaya bumababa na ang merkado ng stocks bago pa man mangyari ang lahat ng ito. Mas lalala pa ang sitwasyon. Tingnan mo ang nangyayari sa merkado ng stocks sa Asia. Dati booming sila, hindi na ngayon. Ito ang pinakamatinding panahon sa buhay natin sa tingin ko. Hindi, talagang sang-ayon ako sa'yo dahil sa tingin ko, alam mo, nang sinimulan mo ang palabas sa pagtalakay sa potensyal na estratehiya ni Samson. Ibig kong sabihin sa tingin ko na ang nuclear option dito ay tiyak na isang bagay na dapat nating lahat na ikabahala. Nakakatuwa, ilang araw na nakalipas ako nakipag-debate sa live TV. Nakipag-usap ako sa isang dating US Embahador na pro-MAGA at Trump at diretsahan niyang sinabi na isa itong mahalagang opsyon na dapat manatiling bukas. Matindi ang paninindigan ko na nakakahiya ang posisyong iyon dahil ang paggamit ng nuclear warfare ay opsyon na magbabago sa mundo magpakailanman. Tiyak na magdudulot ito ng malaking sakuna. Sa tingin ko, hindi lang sa agarang pagkawala ng buhay, kundi pati sa marami iba pang bagay sa rehiyon. Pero Gerald, gusto kong marinig ang opinion mo kung anong susunod dating gagawin. Ano ang dapat gawin ng mga investors sa kanilang portfolio na yung inaasahan nating mas tatagal pa ito kaysa sa sinabi ni Pangulong Trump? Pakiramdam ko, wala nang kontrol si Donald Trump sa digmaan. Mukhang desperado siya makahanap ng labasan na wala naman talaga. Sa US ngayon, hindi na rin mapagkatiwalaan ang media. Siguradong hindi natin mapagkakatiwalaan ang mga salitang lumalabas sa bibig ni Trump dahil puro kalokohan ang lahat ng sinasabi niya. Gusto ko marinig opinion mo dahil matagal mo nang sinusulat ang Trends Journal at marami ka nang napredikta. Paano magiging mas matalino ang mga tao sa pag-i-invest? Ano ang tamang estratehiya ngayon? Sabi nga ni GC, Gerald Salenti, ang 3 Gs niya ay baril, ginto at plano ng pagtakas. Ginagawa mo itong malinaw na malinaw. Si Trump laging nagsisinungaling pero nakakalusot pa rin. Kinuha ko na rin ang domain name at trademark nung tumakbo siya ng 2016. Nakuha namin ito opisyal nung 2017 presidential reality show lang talaga ito. Paulit-ulit siyang nagsisinungaling at tuloy-tuloy lang. O 48 oras, binibigyan ko kayo ng 48 oras. Kung wala silang gagawin sa loob ng 48 oras, bobombahin sila hanggang mamatay. Sige, bibigyan ko pa sila ng 5 araw. Kung saan ka dapat mag-invest, bumaba ang presyo ng ginto ng mga $100 at $13. Gusto kong tingnan ito pagpasok natin sa ere. Nasaan na yon? Hawak ko pa kanina. Bumababa ang presyo ng ginto. Bumababa rin ang presyo ng pilak. Heto na. Ang ginto ay bumaba ng $117 sa $4,300 at 88. 4,300 at 88. Umabot ito sa halos 1,600 bago nagsimula ang bigmaang ito. Nagsimula. Bumaba ang pilak ng $3 at 41 sentimo. 67. 72. Ano yan dati? 120. Bakit bumababa ang presyo? Tungkol ito sa dolyar, sabi nila lumalakas daw ito. Iloloko mo ba ako? Pero sinasabi rin nilang tumataas ang inflasyon. Ibig sabihin, hindi bababaan ng Federal Reserve ang interest rates. Isa ito sa mga libro ko. Trend Tracking. Mas maganda kaysa Megatrends. Time Magazine. Paano ako naging tagapagsuri ng trend? Ang krisis sa Iran. Sige, nagsimula akong bumili ng ginto noon, bandang huling bahagi ng dekada 70. Akala mo, ang una kong bili ay $166 kada onsa. Wow. Meron akong 300 onsa, kailangan kong magbenta ng. Marami nito noon kasi bata pa ako. Simula noon, sinusubaybayan ko na ito. Nagdadahilan na sila dahil bumababa ang presyo ng ginto, tumataas ang inflation, at ayaw ibaba ng Federal Reserve ang interest rates.
Ano na ang karaniwang rate na yon? Mga 3.5. 3.75 tama? Magkano yon noong huling bahagi ng dekada 70? Tingnan mo, mga 8%. Sobrang taas ng inflation noon. Tumaas ang presyo ng ginto noon dahil sa digmaan sa Iran. Dito ako naging political atheist sa trend forecasting nung panahong yon. Nabanggit ito sa librong ito. Si Jimmy Carter, maliit na magsasakan hinahanggaan. Si Perico Jones, kasing liit ng mani. Anak na nagbigay sa atin na mujahideen. Kailangan natin makuha at mapasok ang Taliban doon. Ayaw nilang paalisin ng mga Ruso ang mga yun roon. Dinala sa inyo ni Brian Brzezinski na ang anak na babae niya ay gumagawa ng kalokohan sa misya. Ito ang Jimmy Carter na noong sumiklab ang sigalot sa Iran. Walang kaalam-alam ang mga tao tungkol sa pagpapabagsak ng Estados Unidos sa demokratikong halal na gobyerno ni Mohamed Mossadegh noong 1953. Lumabas na rin noong 2017 ang mga telegrama, palitan ng mensahe. Kailangan nating pabagsakin ang gobyerno. Dahil nagkaroon ng lakas ng loob si Mossadegh na sabihin na ang langis sa Iran ay pag-aari ng mga mamamayang Iranian, hindi ng Anglo-Iranian. Langis, kilala ngayon bilang BP o Standard Oil na ngayon, ay ExxonMobil. Hindi ito kanila. Pinatalsik nila ang gobyerno ni Mossadegh at dinala ang SAVAK, ang lihim na pulisya na pumapatay ng tao. Kaya nung naganap ang revolusyon, sabi ko, totoo na ito. Tinuruan nila kaming kamuhian ang Iran at Russia. Nung bata ako, pinagtatago kami sa ilalim ng mesa kapag may banta ng bomba. Parang wala namang silbi yun. Sige, balik tayo sa usapan ng langis at digmaan. Balikan natin. Isa sa mga kasabihan ko. Sa tingin mo ba sasakupin ng US ang Iraq, Syria at Libya kung broccoli ang export nila? Balik tayo kay Trump. Uy, may pikeng terorista sa labas na dinadala ang mga junction 1,500 milya mula Amerika gamit ang maliliit na speedboat. Kailangan natin silang bumbahin at patayin. Peste ang Venezuela. Nagpapasok daw sila ng droga rito. Tapos, ano raw ang naging usapin? Langis. Balik tayo sa Dakar. Sabi nila, umalis kayo sa bansang ito. Hindi kami alis. Isara niyo ang embahada niyo at umalis kayo dito. Paano mo nasabing ipasara ang embahada namin sa bansa ninyo? Dahil dito, nagsimulang mainis ang mga Amerikano. Pumasok sila at kinuha ang mga tao sa embahada, tapos ikinulong. Alam mo ba kung sino sila? Mga tauhan ng CIA. Kaya hindi talaga alam ng mga tao ito. Tinuruan tayong kamuhian ng Iran buong buhay natin. Katulad ng pagtuturo nilang kamuhian natin ng mga Ruso. Lalala pa ang digmaang ito. Ang digmaang nuklear ang magiging simula ng katapusan ng buhay sa mundo. Tingnan mo kung paano nagbago ang mundo pagkatapos ng COVID. Ibang-iba na ang mundo ngayon. Magiging ibang-ibang mundo kapag gumamit sila ng nuklear. Gagawin ng Israel ang lahat para lumala pang digmaan, gaya ng ginawa nila sa Lebanon. Mahigit 1 milyong tao ang pinilit paalisin sa kanilang mga tahanan. Lumabas kayo ng bahay ninyo. Lahat ng nakikinig, lumabas kayo ng bahay ninyo. Bubumbahin namin yan. Aagawin namin ang lupa. Sige, pwede nyo gawin yan. Ayos lang. Huwag kang sumigaw, Gerald. Hindi ka namin gusto kapag ganyan ka. Kailangan mong maging duwag na bata. Pwede nilang gawin ang gusto nila. Anong nangyayari sa Gaza? Patayan araw-araw. Ano ang Gaza? Nakalimutan na ng lahat. Oo, tama ka. Carol, sa tingin ko nagbigay ka ng magandang aral sa kasaysayan para sa ating mga manonood. Dahil malinaw na sa Estados Unidos, tungkol ito sa digmaan. Gusto ko yung sinabi mo kanina, alam mo, at ang negosyo sa Estados Unidos ay tungkol sa digmaan. Ang negosyo sa China ay tungkol sa negosyo. Balikan natin ang tungkol sa Sina. Sa tingin mo ba, dahil sa sigalot na ito, mas nalilipat ang kapangyarihan sa Sina at nakikita ba ang Sina bilang mas matatag at mas maaasahang katuwang? Kumusta ang Trends Journal at paano mo nakikita ang kinabukasan ng China na yon sa gitna ng sigalot sa Iran? Una, tinanong mo ako tungkol sa dolyar. Nangyayari na ang pagkamatay nito dahil sawa na ang mundo sa hegemoniyang US. Malapit na ang pagbagsak ng dolyar. May bagong artikulo tungkol dito. Sa tingin ko sa Fortune yon. Sabi nila, ang totoong utang ng US ay nasa dolyar. 143 trilyon kapag isinama ang Social Security at ibang utang ng gobyerno. Maglalabas din sila ng digital na pera na kabilang panig ng barya. CBDCs ay magiging global. Gagawa sila ng mga kalokohan. Balik sa China. Sabi ko nga, negosyo ng Amerika ay digmaan, samantalang negosyo ng China ay negosyo. Malaking pinsala sa ekonomiya ng China ang gulot ng COVID na digmaan na sinimulan noong Chinese Lunar New Year, taon ng Daga 2020. Dati akong lumalabas sa telebisyon ng Hong Kong noong 2011.
May mga protesta noon sa Hong Kong. Isang lungsod na may 7.5 milyong tao. Ayon sa kasunduan na humalis ang UK, magiging malaya ang Hong Kong ng halos 40 taon. Ngunit sinimula nitong baguhin ng China. Balikan ninyo kung gusto ninyong makita ang katotohanan. Araw-araw, linggo-linggo, nagpoprotesta ang mga tao sa Hong Kong sa China. Handa ka na ba? Amerika, 343M na tao. Subukan mo maglabas ng 1M para magprotesta. Inilunsad ko ang Occupy Peace at nagrally kami kasama sina Hukom Napolitano, Scott Ritter, Dennis Kucinich at Roger Ward na live na po-podcast. Hindi kami nakahabot ng 1,000 tao. Mahigit 1 milyon tao ang nagprotesta sa Hong Kong kontra sa pananakop ng China. Nasa Hong Kong TV ako noon, nag-break kami. Sabi ko, Frank, anong mangyayari? Ginoong Salenti, hindi kami papayag na pigilan kami ng mga Chino. Hindi rin nila napigilan ang mga tao sa Hong Kong noon. Nangyari ang digmaan ng COVID. Umuwi ka na sa bahay mo. Balikan natin ito. Isa sa mga pangunahing trend namin para sa 2020. Handa ka na ba? Bagong kaguluhan sa mundo. Bago pa mangyari ito. May mga protesta na sa Pransya. Naalala mo ba ang Yellow Vests? O paano naman ang nangyayari sa Lebanon, sa Syria, sa Bolivia, sa Colombia, sa South America, sa buong mundo? Lumabas ang mga tao dahil sa kakulangan sa mga batayang pangangailangan sa buhay, katiwalian, krimen at karahasan. Sumiklab ang digmaang COVID. Ay, nakalimutan ko ang India. Naalala mo ba noong nagprotesta ang mga magsasaka at nilockdown ang buong lugar at ayaw nilang umalis? Nakalimutan na lahat yon. Umuwi ka na lang. Bawal lumabas. Balik tayo sa China. Sa bawat pag-angat, may bagsak. Umunlad ang China na mapasama sila sa World Trade Organization sa tulong ni Bill Clinton. Noon, mababa pa ang kanilang GDP. Ulitin ko, wala talagang kaugnayan na yon. Sa totoo lang, sa pagitan ng ginto at pagtaas nito ng huling bahagi ng dekada 70 kumpara ngayon. Kasi noon, talagang number 1 ang Amerika. Noon, mga 150 billion lang ang GDP ng China. Pinag-uusapan natin ang bansang may 1 bilyong tao. Pero 150 bilyon lang noon. Ngayon, depende sa datos, nasa 20 hanggang 30 trilyon na ito. Kung babalik tayo sa China, matapos sumali sa World Trade Organization at magboomang ekonomiya, lagi itong sinusundan ng pagbagsak dahil sobra ang pagpapatayo nila. Tingnan mo ang mga numero. May humigit kumulang 70 milyong bakanting apartment. Mga totoong numero ito, hindi gawa-gawa. Kasama rito ang mga hindi pa tapos na apartment at gusali. Noong isinara nilang lahat, lalong lumala ang sitwasyon. Bumaba ang gitnang uri sa China, pero mas magaling pa rin ang China kaysa ibang bansa. Magiging lalo silang magiging sapat sa sarili. Pero nagdulot sila ng matinding pinsala sa kanilang ekonomiya dahil sa 3 taong lockdown. Itong pabalat ng aming Trends Journal Magazine noong Enero 28, 2020. Ang malaking balita, 106 ang namatay sa China. Alam mo ba kung ano ang kasunod na linya? 1.4 bilyon pa rin ang buhay. Anong ibig mong sabihin? Kung babalik tayo sa China, mas maganda ang kalagayan nila kaysa sa iba. At lalakas pa ang mga BRICS. Magiging katapusan nito ng dolyar, ang kamatayan ng dolyar. Pero ito na ang pinakamalalang depresyon base sa obserbasyon natin. Gerald, gusto kitang tanungin at pag-usapan sandali ang digmaan na kinasasangkutan ng Iran. Alam mo, balita ngayon na magpapadala tayo ng maraming Marines at posibleng magsagawa ng ground invasion. Isa na talaga yan sa mga option na yon. Magpapadala rin tayo ng 1,000 paratroopers. Pinag-aralan nila ang Karg Island na responsabele sa malaking bahagi ng oil exports ng Iran, pati na rin ang posibleng pag-atake sa electricity grid ng Iran. Alam mo, at posibleng mapigilan sila doon. Ano sa tingin mo ang posibilidad ng isang ground invasion at paano ito makakaapekto sa digmaan? Mapapapabilis ba nito ang pagkawala ng buhay ng Amerikano? May potensyal ba talaga ang Estados Unidos o isa lang itong dead end? Dead end ito. Pwede silang pumasok doon, pero patay na sila. Lilipulin sila. Galing ito sa Press TV bago tayo nag-ere. Inanunsyo ng Islamic Revolutionary Guards Corps ay 82 bugso ng ganting operasyon laban sa sumasalakay na koalisyong US-Israel gamit ang iba't ibang misil at drone. Hindi nila matatalo ang mga iyon. Mulay, positibo ang implasyon para sa ginto. Sinasabi nila na negatibo ito. Kailangan mong balikan ang dekada 70 at 80 na nagsimulang bumaba ang presyo ng ginto. Nang malaman mo kung gaano kataas ang inabot ng inflation rate, umabot halos 20% ang interest rate. Parang 11.2 o 18 something yon.
Nasa 3.5 ka na sa pinakamataas. Paano kung maging 5? Wala pa rin. Kaya mo ako tinatanong. Hindi namin sinasabi sa tao ang dapat gawin. Yon ang trend forecast namin. Balik tayo sa giyera sa Iran at naririnig mo ulit ang ganitong balita. Sabi ni Donald Trump, nasa mga lider ng Iran kung paano siya mapapaniwala na ihinto ang giyera. Para lang ulit itong presidential reality show. Uli, parang sinasabi ko, oy, bibigyan kita ng 48 oras. Kung hindi mo gagawin ang inuutos ko sa loob ng 48 oras, bubumbahin ko lahat ng mga planta ng enerhiya mo. Naalala mo ba yon? Nangyari yon nung nakaraang Sabado. Tapos pagdating ng Lunes, nagbago ang lahat. Oh, anong nangyari nung nagbago ang lahat? Oh, ang Brent crude ay nasa $112 kada bariles, bumaba ng 11% sa FBS. At ngayon, habang nasa Erica, bumalik ito sa mga $108 kada bariles. Mula, sunod-sunod ang sinasabi ni Trump. Ayon kay Pangulong Trump, sinabi niya kanina na desperado na ang mga lider ng Iran na makipagkasundo, pero natatakot silang maparusahan ang sarili nilang mga tao kapag inamin nila ito sa publiko. Handa ka na? Ito ang sinabi ni Trump na yon. Gusto nilang makipagkasundo, pero natatakot silang magsabi dahil baka patayin sila ng sarili nilang mga tao. Natatakot din silang baka kami ang pumatay sa kanila. Hindi mo ito maiimbento. Sabi nga ng mga taga-Bronx na may sariling tunog ang kalokohan. Para itong presidential reality show, iyan lang ginagawa niya. At para gawing 1 milyon, hindi. 343 milyong porsyentong malinaw ito. Paano nga ba magagawa ng isang tao? Nautusan ng 343 milyong tao. Hoy, ako ang presidente. Nag-lunch ako kasama si Robert, kapatid ni Trump, noong 2017. Nandito ako ngayon sa Kingston, New York. May restaurant siya sa Wasayak, kabila ng ilog. Ayon sa kapatid, noong namatay ang ama nila noong 2022, iniwan nito sa pamilya ang mahigit $250 bilyong na ari-arian. Si Trump ay wala namang iba, kundi isang spoiled na anak ng tatay niya. Nakuha mo? Kasing edad ko si Trump. Oo. Isa sa mga libro ko ay What Zizi Gave Honey Boy. Ang Zizi ay salitang Neapolitan para sa tita. Dati may palabas na Everyone Loves Raymond. Si Doris Roberts, yung nanay doon, ang huling bida sa libro. Pagkatapos, namatay siya makalipas ang 15 minuto. Pwede mo itong hanapin sa YouTube. Nagsusulat ako sa libro. Muli, ipinanganak ako sa Bronx, 1900 at 46 pagkatapos ng digmaan. Hindi nila ako makontrol. Madalas kong marinig, ikaw, konti na lang, sawa na kami sa'yo. Ipapasok ka na sa military school. Sabi ko, hindi ako pupunta sa military. Magpapakabait na ako. Ang nanay ko, dakilang babaeng Italiano. Sabi ko, kakain na lang ako ng kahit anong pagkain. Mahilig ako sa mga babae, kotse, sports. Magpapakabait na ako. Hindi ako pupunta sa military school. Si Trump ay sobrang makasarili. Pinadala siya sa military school mga 30 minuto sa timog. Ang kinaroroonan ko dito sa Kingston, sa Cornwall, New York. Isipin mo na lang na isa kang teenager. Naka-uniforme ka pa. Oras na para matulog. Oras na para gumising. Kainin mo to, gawin mo to, gawin mo yan. Gawin mo to, gawin mo yan. Sobrang makasarili niya kaya pinadala siya sa military school. Hindi siya makontrol. Layaw ng tatay niya at ipinapakita niya ito sa lahat. Nasaan ang galit na isang tao lang ang pwedeng magsabi sa 300 at 47 milyong tao kung ano ang dapat gawin? Amerika, lupain ng kalayaan, nagsisimula ng illegal na digmaan na labag sa konstitusyon. Sabi niya, sa palagay ko, mauna tayong atakihin ng Iran, kaya inatake natin sila. Opinion mo? Ano yun? Opinion mo lang yan sa isip mo, alam mo? Opinion ko lang yon. Yung lalaki sa kabila, nag-away kami. So opinion ko, babarilin niya ako kaya inunahan ko. Paano kung sabihin ko yon? Ikukulong nila ako. Opinion mo? Tama. Opinion mo? Oo. Hindi mo ba ako kilala? Ako ang pinuno ng presidential reality show na The Apprentice Head. Oh, Gerald, tingin ko talagang eksaktong-eksakto ang punto mo dyan. Alam naman natin na si Trump marahil ang pinaka-narsisistikong presidente sa kasaysayan. At tingin ko, ito ang nakita natin nito mga nakaraang buwan. Ibig ko sabihin, ang 2026 ay naging isang walang kapantay na panahon sa geopolitika. Tingnan natin ang Venezuela. Alam mo, tinakot pa nga natin ang isang miyembro ng NATO, ang Denmark, at sinubukang sakupin ang Greenland. Nagbanta rin tayo laban sa soberanya ng Canada. Ngayon, nadunsad na tayo ng isang ilegal na digmaan sa gitnang silangan. Gusto ko lang maintindihan ng mga manonood na sarado pa rin ang kipot ng Hormuz. Kahit ano pa sabihin ni Donald Trump, pwede niyang subukang angkinin ang tagumpay. Pwede niyang potensyal na i-pull out ang mga tropang Amerikano doon. Pwede niyang sabihin na, alam mo, tinamaan na natin lahat na ito.
Alam mo, tinamaan natin ang Iran at pinasabog sila, gaya ng sinabi niya. Pero gaya ng prediction mo sa Trends Journal, ito ay bagong uri ng digmaan, tama? Hindi mo na kailangan ang advanced na naval fleet ng Estados Unidos dahil halos wala na itong silbi dahil sa drone technology, tama? Hindi mo na madadaanan ng naval vessel ng Estados Unidos ang kipot ng Hormuz dahil madaling target lang sila ron at aatakihin ng mga drone. Sa tingin ko, kung titingnan natin ang posibilidad ng isang ground invasion, halos imposible na ito dahil malaki na ang pinagbago ng paraan ng pakikidigma dahil sa pag-usbong ng drone technology. At ito mismo nakikita natin sa Iran na kahit na mas maliit ang kanilang navy at militar, Kung ikukumpara sa Estados Unidos, halos may kalamangan pa nga sila pagdating sa eskalasyon laban sa Estados Unidos dahil kontrolado pa rin nila ang kipot. sa tingin ko mahalagang maintindihan ng mga manonood na kahit anong sabihin ng White House, ang totoo ay bukas ang kipot bago ang digmaan. Na yun na inilunsad ni Trump, sarado na. Inamin din niya na di niya akalaing kaya isara ng Iran ang kipot. Hindi siya naniwalang aatakehin ng Iran ang mga bansa at ari-arian ng US sa Gulpo. Na-disable na rin nila ang THAAD radar system. Na-disable na nila ang maraming infrastruktura. Nakikita ko na tuloy-tuloy ang paglala ng sitwasyon na walang katapusan at napakadelikado ito para sa lahat. Gerald, patapos na ang oras natin dito pero gusto ko lang bigyan ka ng huling salita para sa ating mga manonood habang tinitingnan natin ang hinaharap. Kaya bakit hindi mo ibahagi ang iyong panghuling saloobin? Saan kaya tayo patutungo mula rito? Muli, inilunsad ko ang Occupy Peace. Mahigit 10 taon nang nakalipas. Kung nagbigay ng pondo ang mga bilyonaryo, matagal na sana tayong may kapayapaan. Kung talagang naniniwala ang mga tao sa relihiyon nila, bakit hindi nila hikayatin ng iba na lumabas sa lansangan para sa kapayapaan? Mas kailangan natin na yun ng kilusan para sa kapayapaan kaysa sa alinmang panahon sa makabagong kasaysayan. Kaya ay minumungkahi ko sa lahat, maganda kayo sa abot ng inyong makakaya, pisikal, emosyonal at espiritual, at gawin ang lahat ng inyong makakaya para mapigilan ito. Hindi kailangan ng marami para magtagumpay, kundi isang galit at walang pagod na minoryang nagsisindi ng apoy ng kalayaan sa isipan ng tao, ayon kay Samuel Adams. Nung naganap ang revolusyon sa bansang ito, sabi nila mas mababa pa sa 5% ng mga tao ang sumuporta rito. Wala nang mas magandang panahon para sa isang kilusan para sa kapayapaan. Kailangan natin itong gawin ngayon dahil kung hindi, magiging impyerno ang mundo. Marami tayong usapan tungkol sa Estados Unidos at Trump. Pero ang Israel ang tunay na pangganib at nagpapalala pa ng sitwasyon. Mahigit 1 milyon tao ulit ang napaalis sa kanilang mga tahanan sa Lebanon. Isipin niyo kung kailangan yung lumikas. Sa pagwasak ng Gaza ayon sa Lancet, mahigit 100,000 ang namatay, karamihan babae at bata. Kaya nga, kahit ano pang gawin ng Estados Unidos sa Iran, walang epekto dahil Israel ang magtatakda ng mangyayari. Sabi ng Israel na yon, kukunin nilang lupa sa Lebanon. Sabi naman ng Iran, walang kasunduang pangkapayapaan hanggat di umaalis ang Israel sa Lebanon at tumitigil sa pag-atake. Tingnan mo ang kalokohan ng mainstream media. Madalas ko silang tawaging bayarang media dahil binabayaran sila ng mga korporasyon at opisyal ng gobyerno para maglabas ng propaganda. Inatake ng Hezbollah, nagpaputok sila ng mga misayel papunta sa Israel, kaya pumasok kami sa Lebanon. Sige, balikan natin ang kasunduang nilagdaan noong Nobyembre. 2024 tungkol sa tigil putukan ng Lebanon at Israel. I-google mo yan. Ilang beses nang nilabag ng Israel ang kasunduan ng tigil putukan. Noong Nobyembre 24 umaabot na raw sa 10,000 ang bilang. 10,000 ulit nilang nilabag ang kasunduang iyon. Paano naglakas loob ang Hezbollah na atakihin tayo? Sinasabi ko lang, gawin ng bawat isa ang kaya nila para magdala ng kapayapaan. Nasa mga tao ang desisyon. Hindi ito magagawa sa isang araw lang. Bumagsak ang Berlin Wall dahil pumunta roon ang mga tao. Hindi sila umalis araw-araw, linggo-linggo. Hanggang sa mas marami na sila kaysa sa mga sundalo na nakauniforme. Mga 20,000 laban sa isa. Matatapos natin ito bukas kung magkaisa tayo para sa kapayapaan. Ang lakas ng pagtatapos natin, Vito Gerald. Salamat sa lahat ng ginagawa mo. Saan ka pwedeng sundan? Ilalagay namin ang link sa Trends Journal. Lumabas ka sa maliit mong mundo at subukan mong maging bukas ang isipan. Ito ang t-shirt na ginawa ko nung tumakbo si Bill Clinton sa pwesto noong 2019. Sige, siya ang taong nag-deregulate ng industriya ng komunikasyon sa pamamagitan ng Federal Communications Act noong 1996. Bago noon, libu-libong independenteng istasyon ng radyo, TV, pahayagan, magasin. Pero ngayon, 6 na kumpanya na lang ang kumukontrol sa 72% ng media. Ano naman tong kalokohan na sinasabi ni Hegshit o Hegson? Tuwang-tuwa siya na baka si Ellison na ang mag-take over sa CNN. Si Ellison,
isang pro-Zionist, ay iniulat nagbigay si Larry Ellison ng 30 milyong dolyar sa isang pondo ng IDF ilang taon na ang nakalipas. Yung mga Ellison na nag-take over sa CBS kung saan andun si Barry Weiss na pro-Zionist din. Paano naman yung pagiging open-minded? Wala akong pake sa paniniwala mo. Para malinaw ang nararamdaman ko sa mga politiko, bisitahin ang trendsjournal.com at pumunta sa shop. Ayan na. Ganyan ang nangyayari kaya ibinibigay namin ang lahat sa mga tao. Mas marami kaming suporta, mas marami kaming nagagawa. Tinutulungan namin ang mga tao na maghanda, magtagumpay, at umunlad sa paparating na mapanganib na panahon. Salamat sa pag-imbita sa akin. Naiintindihan ko, pinapanood ko ang mga palabas mo, ang mga taong iniimbitahan mo at ang ginagawa mo pare. Ikaw ay kakaiba. Maraming salamat. Gerald, gusto ko lang din magpasalamat at sa tingin ko para sa ating mga manonood, napakahalaga talagang maintindihan ang sinabi lang ni Gerald. Alam mo, 72% ng balita ay kontrolado ng 6 na kumpanya at napakalaki ng konsolidasyon na nangyayari. At ito mismo ang gusto ni Donald Trump at ng kanyang gabinete. Ayaw nilang malaman mo ang totoo, kaya mahalaga ang independenteng media. Dahil dito, lumago ang independenteng pamamahayag sa YouTube at sa mga sarili naming podcast. Dahil ito ang gusto ng tao, kaya patuloy lumalaki ang aming mga channel. At ito mismo ang dahilan kung bakit may sigasig kaming mag-imbita ng mga taong tulad ni Gerald sa programang ito. Dahil gusto naming maintindihan ninyo ang tunay na kalagayan at siguraduhin na naghahanap din tayo ng iba pang opinyon dyan. Kaya mga kaibigan, muli naming ilalagay ang mga link para sa inyo. Maglalagay din kami ng discount code na maaari nyo magamit para maging bahagi kayo ng Trends Journal. Maraming salamat, Ginong Salenti, sa iyong oras. Salamat din sa lahat sa panonood ng episode natin ngayon. At hindi na ako makapaghintay na ihatid sa inyo ang isa pang kamanghamang episode tungkol sa ating mundo sa susunod nating episode. Maraming salamat sa inyong lahat at makikita tayo muli.